We thank you so much, Father God in heaven, sa imuhang gihatag sa matag usa nga kaluwasan, opportunity, Lord, nga makadungog sa imong mga pulong even today. Sa magahisgot kami, Ginoo, with the end time prophecy, I declare right now, Lord, as I apply your blood sa matag usa, even sa amo Ginoong mga hunahuna karon, Lord God, salamat nga ma-renew ang among mga hunahuna. Ug salamat, Ginoo, nga imong ibubo even, Lord God, ang imuhang prophetic anointing to each one of us, so that, Lord, masabtan ginamo, Ginoo, ang mga butang nga gusto mo ipasabot, i-reveal kanamo, especially, Ginoo, niini nga mga panahon. Ug salamat kayo, Holy Spirit, the spirit of prophecy. You will continue to teach us, to give us the wisdom and understanding, so that sa yano nga pamaagi masabtan namo gayud ang imuha, Ginoo, ang imuha nga gi-reveal even sa imong mga alagad. Ug salamat, Lord, nga niini nga tayong kinigid, Ginoo, makapa-encourage ka namo. I rebuke even anxiety, worry, fear. Right now, ako kining gibadlong kini nga klase nga espiritu in the mighty name of Jesus. And Lord, salamat, Ginoo, sa comfort, sa peace, even, Lord, excitement sa imo pang pagkabuhaton sa among mga kinabuhi, sa kinabuhi sa imong mga kanakan, even sa nagapaminaw karon, Ginoo, niini, Lord God, nga word of revelation alang, Ginoo, sa among pagtubo pa sa among pagpangalagad nga kanimo. Even sa nag-start mi, Ginoo, nini nga journey sa pag-fulfill sa among tawag, we thank you nga kini nga pulong makatabang gid kayo, Ginoo, kanamo nga mong atubangon kini nga plano nimo, purpose sa among mga kinabuhi, adunay kalipay ug adunay excitement, Lord. We love you and we worship you. We thank you in Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. So nag-end si Bishop Kagaina sa Matthew chapter 7 verse 21 nga nagisgot mahitungod sa true and false disciples. Nasa in Malachi chapter 3 verse 13 to 18, ningon siya that the difference between God, ang context niya is the difference between serving God and not serving Him. Ningon si Lord sa mga tao, nangutanan siya sa mga iyang katauhan, siya, you have spoken hard, rude words to me. Siya kamo, wa mo yung mga batasan. Siya. Istorya mo og hard, walay rude nga mga words towards me. Nangutana dayon ka siguro, when did we ever do that? Makabuhat pa man niya, ana? But when you said, it doesn't pay to serve God, what do we ever get out of it? When we did what He said and went around with long faces, no, seryoso gyud. Kaya lingon si Bishop lagi, seryoso gyud daw kuno sa papalagad sa Ginoo. So mo na siya with long faces. Ibig sabihin lang, serious kay ka ba? Serious about God of the angel armies. What difference did it make? Those who take life into their own hands are the lucky ones. They break all the rules and get ahead anyway. They push God to the limit and get by with it. Mo siguro na ang nauna nila, no, sila. Okay raman lagi sila, nga bisag muna ilang ginabuhat. Sa naming anak ng mga mauna nga, daghan kaayo ang mga naguna sa inyoha sa sitihim nga in the long run niingon nagikapoy. Pressure kuno pag naa ka sa sitihim. Kay kinahanglan jud ka mag win souls and make disciples. Miyon ko sa imo, dili man na mo isugo sa sitihim. Dili lang man sitihim ang nagsugo niya ana. Actually, ang Ginoo ang nagsugo niya ana sa atoa. Ug sa dihang moingon ta, tarawa na sila o serve. May ano-anang mag-serve sa Ginoo. Ngano man lagi nang uban ang mga dato, magila sila bayag mga lawas. Mga swerte mo ka sila, kay lucky ones, o diba? Mga swerte mo ka sila. Push God to the limit, huwag malagi na may abot ang panahon, igsuon. Makita mo, ang word ni Bishop is, magkita atas na kong cross. Kaya niyo sa 16, tanawa dali, para daw ni sa imuhang nag-serve sa Ginoo. Then those whose lives honored God got together and talked it over. Muna nga
mag goal setting. Mao na nga leadership group na agi business meeting. Nganuman, ang Ginoo sa kakitaan siya nga God saw what they were doing and He listened in. Pag maggisgot na ganita aron pagluwas sa kaluwasan sa mga kalag sa mga tao, ang Ginoo di ay maminaw ug nakakita di ay ug naminaw kung unsa ang ato ang ginaistoryahan. Ug di lang naman ang ginabuhat niya, a book was open. Naaday book, no, kung naay book of life, naapo day akong gisulti niya, naapo day probably this is a book of those who serve God. Because a book was opened in God's presence and minutes were taken of the meeting. Meaning, ang meeting, ang agenda, unsaang pag-serve sa Ginoo pa much more acceptably. Mao daw ni ang mga nag-honor sa Ginoo. Ang mga nag-serve sa Ginoo, dili dahil ka ng nag-honor nga worship ko sa Ginoo, ano jud ka, kanang seryoso lang jud ka. Actually, ang pag-honor sa Ginoo is sa pag-serve sa iya. Kung may yung kag-serve, meaning servant. Di at magkukuha ang word nga servant. Pag may yung kag-servant, unsa ang Bisaya ana? Di ba? Sulugoon. Ang root word sa sulugoon is, just like serve and servant, is sugo. Ibig sabihin, masugo. Inanay mo tapad, masugo ba ka? So kung nag-serve ka sa Ginoo, masugo gani ka, ibig sabihin, gi-honor ni mo ang Ginoo. Ug diingon siya, naadaw ko na book dito, in God's presence, and minutes were taken of the meeting. Tanan every word nga imong gisulti, pagplano alang sa pagluwas ug mga kalag ngadto sa gangatoa pa sa gawas. Ningon na Ginoo, git-take down na niya naatay secretary day dito nga nag-take note. Ug unsa pa ang naa dito? Di lang kay minutas kundili with the names of the God-fearers written down. Di ba ang minutes sa meeting naagi na dito, part kina dito, naagi dito ang attendance. Isulat yun na kung kinsa ang naa sa meeting. Mao na karon kay ikaw, waki apil og leadership group meeting. Ay tilo kamo nga mga naka-DA. Pag naa gani panagtigom tawagon gani sa atong mga leader kanang gitawag nga atong leadership group meeting. Apil gyud. Kaya inyo ang gisgutan diha, dili lang na kay unsa ang inyong gisgutan. Naggisgot mo unsaon pagkangker pa og more nga mga territories, unsaon pagluwas sa inyong mga kaparentihan, i-train mo diha unsaon nga makasulti mo sa maayong balita ug sa gugma sa Dios. Ug unsa gisulti diha, naada ko imo ang pangalan, isulat ko no. Hallelujah. All the names of those who honored God's name, naa didto tanan. Kasi itong mga nag-honor sa Ginoo, katong nag-serve sa Ginoo. Kaya nagsisgot na yung sa katas ani gaina, the difference between those who serve God and those who do not. That's why, ang gisulti diri nga nag-honor sa Ginoo, katong mga servants, katong nituman kay gisugo, kanaay sugo o niya ni sugot. Sugo, sugot. Amen. Ato alang na nag-play ang mga words para mas makasabot gyud ta. Importante kaayo sa atoa ang sugo sa Ginoo. Ug naapay bonus tan awal og dilami kaayo. And God of the angel army said, "They're mine, all mine." Wow, ang mga servants sa Ginoo, ang kunon sa Ginoo nga iya. Power kay ni. Kato daing mga dili masugo, lawless. Di ba? Ito mga lawless, wala ka masutuman, wala ka ni submit, wala ka ni obey sa akong sugo. Pawa! Pero dire, ang mga nagtuman, ang nag-serve sa Ginoo, nag-honor sa Ginoo, ng Ginoo, ako ka. Ha? Mine, di ba? Lami kayo ng, di ba? Pag naa na ganin, o baligya online, ya, mine! Dalami na kaayong imong paminaw, kaya nahali na. Di ba? Pag naanay mo angkon sa imuha, she's mine. Di ba? He's mine.
wow, kini nga panahon, ang Lord ang muingon sa imuha, you're mine. Naitag-iya nimo. Ug pag may nagani ka ni Lord, ningon siya, and you will get special treatment when I go into action. Pag mo action na si Lord, pagbantay, kay na special treatment mo abot sa imo. I treat them with the same consideration and kindness that parents give the child who honors them. Sa diay nga mutuman ta sa Ginoo, ni honor ta sa Ginoo. Sa diyan mutuman ta sa atong mga parents, di ba, we honor them. Children, obey your parents daw in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment to this promise. Yung ana daw kuno pag ang atong mga ginikanan gani sa kalibutan, pag mutuman ta sa ilang sugo, has kalalang lipaya. We honor them by that. Ug usa na yung pangayoon din na aywa na lanay na daan ang kasing-kasing ma-melt na ang kasing-kasing ni Papa. Di pa ka mo bungat sa imuhang gipangayo wa na. Unsa may gusto nimo nak ha? Unsa gusto nimo? Ana na daan. Ingana po daw si Lord. He will treat us with the same consideration kung ang atong papa sa lang ang papa sa kalibutan malipay nga mutuman ta sa iyang sugo nya naagay special nga treatment na special gift, special rewards. How much more our Father in heaven? Nilingon siya, I will give special consideration, the same consideration, kindness nga akong gihatag even sa usa ka parent nga gi-honor niya ang iyang anak. Tungod kay nag-honor pod sa iya ha. And once more, you will see the difference it makes between being a person who does the right thing and one who doesn't, between serving God and not serving Him. Muna yung abot ang panahon, maklaro na to ni. Ma-differentiate ni mo pag abot sa panahon, pag rewarding na. Muna again, magkita ratas na kong cross. Amen. So, gibasa kagainan ni Bishop ng 1 Corinthians chapter 3, verse 12 to 13. If anyone builds on this foundation, gold, silver, costly stone, meaning stone, dili na kay bato lang nga kanang bato nga itom diha sa gawas. No? These are costly stones, like diamonds, rubies. No? These are costly stones, wood, hay, or straw. Their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. Say to your neighbor, work. So kini siya, pag abot dito sa judgment set of Christ. So ang mahitabo, after the rapture of the church, moatubang ta sa Ginoo sa gitawag nga judgment set of Christ. Dili na ta, ingon siya din if what is built survive, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, yet will be saved. Even though only as one escaping through the flames. So meaning, kini daw kita builders taron. Nagabuild ta sa ato ang mga rewards. So yung na kung ang atuang gibuhat, nakabuild ang foundation na ana with gold, silver, and costly stone, dili gina siya masunog. But kung wood, hay, and straw, maunay masunog, it will be burned up. The builder will suffer loss. Mawag tang to kung ikaw ang imuha, mauna ang imuhang ang wood, straw, and hay. Dagami, kahoy, kugon o dayami. Ano na siguro, ano? So, masunog yun na. Ba't ningon siya, luwas na ka. Maluwas ka, kay tuan naman ka dito. Wala po'y makaadto sa langit, nga dili po luwas. Nakuha na to. Kaya lagi, ang makasulod dito, katong nag-repent, meaning nagdawat ng Ginoong Jesucristo sa iyang ngayang bugtok personal nga maluwas, ug luwas siya, at the same time, nagbuhat sa kaubuton sa amahan. So, pero ang imong work din pag abot dito, i-test na siya. That is what we call the judgment set of Christ. Si Kristo mismo mo test ato ang mga binuhatan.
with the fire sa iya hanggang mugikan sa iyang mata, iyan ang i-purify. Pag masunog, goodbye. Works. But, luwas na ka. Kaya ingon siya, even though only as one escaping through the flames. At sila ka matog impyerno. Dili buti pasabot nga, abi kayo nasunog ang imuhang work, wala nakasurvive sa init, sa fire, pagkatapos, ihug kag balik na sa kalibutan, gato kag impyerno. No, dili na. Luwas ka na, ang imuha lang work, diri ang imuhang ang i-judge. Dili na ang imuhang life ang i-judge. Dito na siya moabot ito sa final judgment. Para sa mga tao nga wala sa Ginoo. Pero ikaw, sa kanaag langit, ibig sabihin, ang imuha lang work mo, oy, i-judge. Mo ihukman. Dili na ikaw ang hukman sa silot. Ang imuhang trabaho, maoy, hukman. Kung kana siya, makadawat mag-reward, o kana siya, masunog. O di ka makadawat sa imuhang reward. Nakuha na to. So sayang pag kaayo kung mamuhat ka, ingana niya, tanan na itong ginabuhat karon, dili ni counted at itong mga gibuhat ni mo at itong dili pa ka born again. Gi-count ni siya nga work nga worth rewarding mo nang imuhang trabaho sa dihang ikaw karon na born again na. Nakristohano na ka. Sa una mo yung ang tawag nila no, indulhensya. Tama ba ko? No, indulgence para kung ano mo magbuhat og baayo para sa imong kaluwasan. Mag-donate ka, mahatag kag kwarta, indulgence na para ikaw mababawasan ang imuhang sala. Nga na. Yan sila. But no diri, kini siya ang imong pagbuhat ani dili siya para sa imuhang kaluwasan kundi para sa imuhang reward. O kini siya nga trabaho kato imong trabaho sa una sa dihang wala pa ka ma-born again ng mga indulhensya nimo para sa imong indulhensya kato siya erase na to. Dili to siya mo maka-receive og reward. Not counted na to, mahimo to siyang obsolete. Asa mag-start ang counting sa imuhang reward points sa dihang ikaw ma-born again na. Nakuha na to de. Amen. So how to make sure nga sa dihang na-born again ka, trabaho ka para sa Ginoo, dili na siya masunog. Number 1, dapat ka nang imo tanang buhaton karon according na sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw pagbuhat o outside sa kabubuton sa Ginoo. Everything nga imong buhaton karon dapat sa imo mang trabaho. Wala mimingon dinhi nga pag sa dihang maborn again ko, ako nang kalimtan akong mag-resign ako sa akong trabaho. Di na ako mag-eskwela. No, padayon sa imong buluhaton ug asa karon gitawag sa Ginoo, stay there. Gawas mo kana siya mo ko sa imong nga makasala. Kung kana ka trabaho, it will cause you to sin. Bahawa na din ha. Pero kung kana siya nga trabaho, pang kabuhayan lang ba? Make sure nga nga imong trabaho karon, everything ang buhaton nimo diha karon in accordance na to the will of God. Unsa kay itong kabubuton sa Ginoo? 1, 2, 3, 4. It is good and pleases God our Savior that all men will be saved and come to the knowledge of the truth. So, everything nimong pagabuhaton karon, dapat bisan sa imuhang trabaho, sa imong pag-eskwela, dapat naagid na siya pagbuhat nimo o imuhang chika-chika diha, imuhang pagkikistorya, imuhang pagkipag-messenger, pag-text-text, dapat everything mong buhaton, kinahanglang mo resulta na nga makashare ka sa pulong sa Ginoo ug naay maluwas. Kung asa ka ibutang sa Ginoo karon, kung asa ka pa niya paadtuon, dapat naagid ay leading niya. Nga mo lead gid na nga naagid maluwas sa kalag. Naagid unbeliever nga imuhang ma-sharean sa iyang pulong. Come to the knowledge of the truth. Nakuha na to. So ang imo tanang dapat nasa imong una karon, will sa Ginoo ang kaluwasan niya. So everything imo buhaton karon, mao na siya ang imuhang pinaka purpose, pinaka goal nimo. Nga naagi maluwas ani. Ayaw pagbuhat og pagbuhat-buhat lang, trabaho lang, busy kay ka, pero ay kalag maluwas. Because kana nga work nimo, even though it's good, probably, but if it is not leading
into a person nga makadungog sa iyang pulong ug maluwas siya, makadungog sa good news of the kingdom, sa love sa Ginoo, it will, kana nga trabaho nimo, masunog lang gud gihapon na. So how to make sure nga ikaw, ang imong work, dili mabalinada, dili masunog, it is done according to God's will. So bisan sa pag-share sa pulong sa Ginoo, dapat, Lord, lead ko. Kabuton ba nimo yung Ginoo? Para ang imong sure ball ka ba? Ang kana siya maminaw gyud, umaluwas gid siya. Sa una ato ginabuhatan, di ba? Mag-pray kita, magkuanta og tulo ka tao, na prayer of 3, di ba? Nakainundo mo ato. Then prayhan na nimo for at least 1 week. Imo gid ang ampuan, ilay hands nimo pagkatapos ato anday nimo share sa pulong sa Ginoo, di ba? Then according to God's will, number 2, it is done according to God's power. Zechariah chapter 4 verse 6, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit. Meaning, everything ato ang buhaton karon dapat naagyoy power encounter. Meaning na ay manifestation sa gahom sa balaan nga espiritu. Kay dili ta tong kagalingon nga gahom, dili ta kagalingon natong kusog. Dapat kusog o gahom sa Ginoo, but by the Spirit of the Lord. And number 3, it is done according to God's glory. Amen. Dapat everything nato nga pagabuhaton karon sa atong pagtrabaho, dili para musikata, dili para mas ma-known pa ta, kundi para gyud tanan sa kahimayaan sa Ginoo. Muna kung sa may mong ma-achieve sa ministry, unsa may imong pila man kabuk na mahimong imong mga disciples in the future kay mo trabaho man jud ka para sa gingharian sa Ginoo. Everything ana mingon ko dapat, Lord, ang dungog himaya ako jung ibalik sa imuhatan. Ayaw jud kalimot. Ibalik gyud tanan sa Ginoo ang dungog ug ang himaya. Kay kung i-appreciate nimo na, i-appreciate ka sa uban, no? Grabe pawira gyud mo. Uy, grabe 12 dayon kay buk imong napadala. Nya makalimot ka ba? Pagbalik sa Ginoo, ako na good ni. Di ba? Anointed ko kaayo ko. Di ba? Pag mayon kay kana nakuha na nimo ang glory. You just have a reward. So dire na nakuha na nimo ang reward eh. So wala na reward dito. Sayang kaayo tong imuhang nabuhat. So ayaw yung kalimot. Kaya yun sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Amen. Do it all. Whatever you do, you eat or drink or whatever you do. Trabahoon mo na, aron ang Ginoo mahimaya, magmanifest pa ang himaya sa Ginoo nga na sa imuhang kinabuhi. Dili ikaw ang mailhan. Mas mailhan si Lord sa imuhang kinabuhi. Amen? So, siguruan gani mo na ha? Para dili masunog. According to God's will, according to God's power, and according to it is done according to, for the glory of God. So, wow! Niyan ka karon kung unsa di ay ning atong mga rewards. Kanambya kayo ta ni reward, no? Mabitaw ning pag ang mga apostles pag sa una pag kinsa ganito ang dunagyoy taas nga naabot sa goal setting na ay mga rewards sa una kay numdo mo naagay mga rewards di lang kay kami ana ang Ginoo puno tan-aw nga i-reward jud ka. Amen. So, gusto niyo mga rewards. Number 1, the crown that will last forever. Ang crown di ay crown ni ang mga specific o detailed nga reward for all of us. Kay pagapahan jud kaniya dito, kay bride gug ka. So, naay crown. Unsa niya crown number 1? Crown that will last forever. Para ni, unsa niya crown di ay? Para ni ato mga tao nga danay self-control. Or ang other word for this is the imperishable crown. Dili good daw crown nga madugta. 1 Corinthians chapter 9 verse 25 to 27. Everyone who competes in the games goes into strict training. So murad ang kini ato ang anay reward, murad ng mga athlete dai kuno ba nga mo
agi gyud og strict nga training. Para sa imong gibuhat karon, ni-appeal ka ni ining end time prophecy nga conference, virtual, no? Training na ni. Ug dapat unaw-unaw na mo imong kagaliw nga apil na ka anay sa lumba sa dagan sa kinabuhi. Kini daw kunong mga nagakompete sa games diri sa kalibutan, labi na ato sa Olympic game, no, SEA Games, Olympic Games, they do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Nakuha na to. Kini daw kunong crown, imperishable, will last forever. Therefore, ningon si Apostle Paul, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Kinaapo di gid ka ma-disqualified na anak ka dinha sa pero akay maabot nga reward kay ngano man. Wala man kay self-control. Importante kaayo ni siya ang self-discipline. Kay naagi tentasyon, naagi testing, naagi gusto nga ikaw mabalik sa kalibutan, pero dapat ikaw, you have to decide to discipline to yourself. Discipline yourself. Amen. 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 So magpa-disciple gyud ka dapat. Ang word nga discipline, the same nga root word sa word na gigamit para sa disciple. So meaning makagaroon ka lang og discipline pag magpa-disciple ka. Magpa-process ka. Training gini dili mo ma-achieve dayon ang imuhang fullness sa imong spiritual growth. Nga mahimo na kang maayo kaay nga athlete unless mo agi ka og strict nga training. So di lang ka dapat human sa wala na dayon okay na ka. No, pa-train ka dapat. Dapat ay coming mga trainings. You go into SOD. Kamo nga nagkapaminaw karon nga nag-DA na before pa 1 year ago pa nya wala pa ka nag-SOD pagpa-enroll na. Ina nimong tapat nga wa siguro na sa SOD karon, oy pagpa-enroll na. Kung sao man yung pagdawat aning crown that will last forever kung wala kay training. Di ka magpa-disciple. Disposable ang mahito sa buhay mo ha. Kung di ka pa disciple, disposable ang imong mahitabo. So, crown that will last forever for self-control, for self-discipline. And number 2, the crown of life. Ang crown of life, ingon sa James chapter 1 verse 12, blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those for those who love Him. Unsa daw ning ang crown of life? Mauday ko nuni katong mga nahigugma kaniya. Katong mga nag-persevere under trial. Nagbarog nga ligom bisa sa mga tests. Sila daw ang makareceive ni ini. Kay sila nahigugma sa Ginoo. Para nila ko nga reward. Para ni atong mga nahigugma sa Dios. Amen. In love ka kayo kay Lord. Mao nang pangutana ka, are you really kung kay ang gugma sa Ginoo, para nimo wala na question. Gipadala na niya yang bugtong anak. God also wanted to be wanted. Gusto po siya he wants to be wanted. Gusto po siya ganahan na sa iya. Gusto po siya nga may love ta sa iya. Nya naa ni reward pag may in love ta kay Lord. So pangutana, katubang those who love God, gamiton ba nila ilang mga blessings para lang sa ilang kaugalingon? Or pray only para sa ilang prosperity and comfort? Or demand nga isolve ni Lord ang ilang mga problema? No. Ang kadtong nahigugma sa Ginoo, they show it by enduring trials for His sake. Mo-endure sila, mao ni ang naay mga endurance. So similar ni siya sa martyr's crown. But kadtong mga mabuhi ra gihapon after sa persecution, makadawat kung nag-endure ka even unto the end.
Kadawat ka pong crown of life. Amen. Revelation chapter 2 verse 10. Do not be afraid of what you're about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Amen. Salamat nga 10 days lang. Naada ay time, lagid og season para sa atong persecution. Pero ayaw og kabala ka igsuon, dili na mo last forever. Amen. So kung na-testing, na-persecution, padayon lang yapon, be faithful, even to the point of death, basta ikamatay na nimo. Sa gila kung dili yung ka pang martyr, dili mo yung ka mamatay. Amen? Kung naapay plano ang Ginoo sa imo, bisan pa og gusto na kapatyon, di yung ka mamatay. Kayong pasibig siya plagi, if you are not yet done, you are immortal. Amen. Immortal ka, di ka pwede mamatay. Kung wala pa na human ang trabaho sa Ginoo nga gihatag sa imo, labi seryoso ka nga gusto mo fulfill yan ang tawag. Nasabi ko sa imo ha, ayaw og pataka-taka og kamatay nga wala pa rin mo ma-fulfill imuhang tawag. Amen. Ayaw pataka og kamatay diha nga ang imuhang calling wala pa nimo na fulfill. Because the grace of God will continue to sustain you. O kung faithful ka even to the point of death, na gitawag nga victor's crown or the crown of life. Power kay ning victor's crown. Madaugon. Crown para sa mga mananaog. Mga overcomers. Amen. Amen. That's why crown of life. Padayon lang. Be faithful. And number 3 is the crown of glory. Wow. Kining crown of glory para ni sa mga shepherds. Nga, not greedy for money, but eager to serve. 1 Timothy chapter 5, verse 2 to 4. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing. Amen? Dili ka gipugos. So nag-serve dahil ka, namastor ka sa flock nga gihatag sa Ginoo sa imuha, gi-entrust sa Ginoo sa imuha, kay naa kay willingness nga mo serve. As God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Not lording it over for those entrusted to you, but being examples to your flock. Ayaw sika-sikain ang imuhang mga disciples. Nga sundod ko nimo kay ako ang imong discipler, ako imong leader. No, ningon siya. Be an example. Buti pa sabot kung gusto ka nga mag-win soul ang imuhang mag-win soul ang imuhang flock diha under your care. Kung gusto ka nga mga anak na og multitude, dapat ikaw mag-una. Be an example. Amen. Amen. And when the chief shepherd appears, she will receive the crown of glory that will never fade away. So kining crown of glory, dili lang ni para sa mga pastor nga na ay may professional nga mga pastor. Kini para ni siya, kay even sa, dito mi sa Israel, no, dito gidalami sa amo ang tour guide, dito sa gitawag nila og Shepherd's Field. Dito daw kuno ang probable, possible no nga location sa mga shepherds nga tunghaan gani sa mga anghel nga nag-announce sila nga a baby was born in Bethlehem. Umoto na nga doon sila og nag-ilang gi-worship si Jesus. So Shepherd's Field, so yun siya nga in the Shepherd's Field. Dito siya sa pag naa ka sa ang flock di ay dili na gitawag siya nga chief shepherd. Ang chief shepherd daw kuno he could be a chief shepherd of the flock nga na ay 300 or 200 ing ana. And under sa chief shepherd, ang pinaka chief good nga magbalantay sa karnero, na ay siya gitawag nga mga under shepherd na ay siya sa 100,
na ana po dayon siya under sa iya 50 ka buok nga nag-under sa iya sa 100 ang nag-supervise sa iya katong under shepherd sa 100 nya so ang 50 na po dayon siya under shepherd sa iya nga about 20 or 10 nya ang 10 po na po daw kunoy under sa iya under shepherd na po sa iya nga unsa man 3 ka buok. Bisan pag 3 kuno ka buok na, ang tawag ana gihapon actually, shepherd lang gihapon. So buti pa sa butig suon, kung ikaw na akay disciple karon nga imong giatiman, ug ikaw nga moatiman og tulo ka disciple in the future, or basig isa pa lang na imong nasharean. Since kan gikan sa DA, isa pa di imong nasharean. Unya, gusto dayon mo appeal og, ni-appeal na dayon sa imong house church. Imo na siya ang giatiman. Igsuon, shepherd na ka. Unya unsa gisulti dinhi? Naa day na siya reward pag mas shepherd ka na. Kay when the chief shepherd appears, naa daw kunoy crown of glory that will never fade away. Hallelujah! Amen! Mga willing nga mga shepherd, mga pastor. So dili ka pwede tawag og pastor. Daghang kayo nagtawag karon og mga pastor pero walay mga disciple. Naay mga member sa church, tawag lang member, pero dili nila disciple. Kay wala sila mag-disciple. So bisan pa og ilang title pastor, pero kung wala kay gi-disciple, di ka pwede maka-receive meaning crown of glory. Title lang na para sa imo. Pero dili na mo imong posisyon karon. Being a pastor is a position nga imong trabahoan diya sa kingdom. So dapat naakay flock nga imuhang atimanon. Pag nagatiman ka og mga kalag karon, nagatiman ka og mga disciple karon, ikaw pagpadayunon gyud mo na sa pag-atiman hangtod nga maabtan ta sa rapture of the church. For sure, naayod ka aning crown of glory. So, di lang kami ang mo-receive ani, pati ikaw. Kuha na to! Amen! And number 4, the reward is the crown of righteousness. Ang crown of righteousness is para daw ni adtong who loves the Lord's appearing. 2 Timothy chapter 4, verse 8. Sa isulti diya, now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Kana nag-desire nga, Lord, mag-rapture na. Gitungod kay kapugi na kaning kalibutan na kundili kini man gud silang hulong for His appearing mao mong gud sila nagatrabaho gud maayo para sa ganyan kay labi na kita nga taga sitihim kahibaluta sa Romans chapter 11 verse 25 ang ato ang mandate gud para sa ato is to complete the numbers of the Gentiles. So crown of righteousness na ini because we will actually do the right thing. Amen. Nya kini po sila, kini ganung naglove sa appearing ni sa rapture. Na excited sa rapture. Mao ni ang mga tao nga nagbantay gyud sa ilang mga kinabuhi nga dili mamansahan. Nagbantay sa ilang mga kinabuhi nga makabuhat gid sila og sakto. Pagkamatarong diha sa Ginoo. Nagbantay ni sila nga dili sila makasala. Masipyat man probably, kaya di magiging perfect, we are growing, we are coming into that direction. Pero mauni ang mga tao kaya nahibalo sila nga anytime, pwede mag-rapture. Anytime from now, pwede mag-rapture. Mauni sila nga, Lord, sila ang nagabantay sa ilahang kinabuhi nga sakto ang ilahang lakaw diha sa dalan sa Ginoo. Amen. Sama ni kay Paul. They loved, kay siya man isulti nga, they love His appearing. Si Apostle Paul, look ahead ni sa judgment set of Christ. In 1 Corinthians, sa atong gibasa kagaina, in 1 Corinthians chapter 5, verse 10, nga ang crown of righteousness ihatag ni adtong who love His appearing.
Meaning, who love to be raptured. Who love to experience the rapture of the church. Excited. Kaya nga no, kaya may balo siya, muatubang siya sa judgment seat of Christ. Nga pagabuhaton dito sa langit. So, if the believer looks for and loves the appearing of our Lord Jesus Christ, it will affect his whole life. Tanawa ra gud ni. Look at the dynamic impact ni ining kamatuoran diha sa kinabuhi ni Apostle Paul. Tungod ni ining pag-look forward niya ni ining crown of righteousness, makasulti siya. Number 1, he fought the good fight. Nakuha ito eh? He fought the good fight. Siya, I have fought the good fight. Kinag-look forward sa aning judgment seat of Christ eh. So he have fought the good fight. Meaning, he fought a spiritual battle throughout his Christian life. And he won. Wala gid siya na surrender to the enemies of righteousness. That's why crown of righteousness na yun siya. Wala gid siya na surrender. And then he said, I have finished the race. Number 2, I have finished the race. He had a course, nakibalo siya sa iyang course to travel. And he did not detour into the hard places. Neither he looked back. Wa siya ni detour, bisan sa mga hard places. O neither nga nagtanaw siya, even sa iyang mga times, nung lisod kaayo, he never looked back. He finished his course, adihang nag-decide siya nga mahimo siyang disciple ni Ginoong Hesus. Wala gid siya nag-look back sa iyahang kinabuhi. Sa dati kay ano gud siya? Persecutor, pinaka-bright nga student ni Gamaliel, Pharisee. Ningon siya, I forget the past. And I'm leading towards the course. Nga asa ko, ginapatravel sa Ginoo. He finished his course with his eyes fixed on Christ Jesus. Philippians chapter 1 verse 16. Hallelujah! He finished the race. And number 3, he kept the faith. Nganong I'm sure nga makareceive gyud siya sa crown of righteousness because he loved the appearing of our Lord Jesus Christ, looking forward for the judgment seat of Christ. Because he kept the faith. Meaning, he preached the whole counsel of God. Wala niya gibitray ang great biblical doctrines. He teach the gospel of the kingdom. He taught about the gospel of the kingdom. He never missed the whole counsel of God. Nagtudlo gyapon siya og end times. Yeah, ba itong 2 Thessalonians, 1 Corinthians, gitudlo na niya. Wala niya gimiss ang book of Revelation. Wala pa man nga time, wala pa man dili pa man ang book of Revelation ato na nasulat, pero isa to sa iyang magratudlo. Karon makita nimo nga daghang kayo mga pastor mahadlok mo tudlo og end times. O i-miss na nila ang book of Revelation. No, si Apostle Paul, he taught the whole doctrine of the church. So pangutana karon para sa imo, do you long for his appearing? Do you fulfill all the duties of your ministry and evangelize? If so, kini nga crown para sa ato. Padayon ba ka? Kini nga crown para nimo. Amen. Hallelujah. Para ni nato nga nagpadayon sa atong duty. Continue nga nagapadayon. Amen. Number 5 is the crown of rejoicing. Unsa ning crown of rejoicing? Para nini atong mga nagapadayon sa pag-win souls, sa pagwali sa maayong balita ni Ginoong Jesucristo ug nagaluwas og mga kalag gikan sa nagsakmit og mga kalag gikan sa impierno, gikan sa kalayo. Amen. Ingon siya sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 to 20, si Apostle Paul niingon, "For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus Christ when He comes? It is not you. Indeed, you are our glory and joy." Mao daw ni ang crown. Mao ni ang atong ang crown nato is ang mga ang naa sa ato ang it's the crown of rejoicing, ang kalipay. Na gitawag nga crown of rejoicing.
ug kini lang nga crown nga ato ang ma-receive sa judgment seat of Christ nga naa nay deposit karon. Bago lang po niya nag-click sa ako nga revelation nga naa na deposit karon. Kay di ba sa dihang nga ikaw mo share sa gospel ingon si Apostle Paul sa dihang makit-anta mo, you are our glory and joy. Makit-an ni Apostle Paul ang iya si Timothy, makit-an niya si Titus, makit-an niya si Priscilla, si Aquila, makit-an niya ang mga pastors na nga na-raise up na siya ang gisharean sa gospel. Nakita niya ang mga taga-Corinto, nakita niya ang mga Galacia, nakita niya ang mga taga-Thessalonica, taga-Ephesus nga nagpadayon. Ibig sa grabe nga persecution, nagpadayon sa pagpangalagad. Pag-ingon si Paul, you are my glory and joy. This is ang lahi kung lahi ang kalipay sa dihang naitaw nga mudawat sa Ginoo sa imong gishare nga gospel. So karon pa lang ang mabati na nimo Kisa may mga mga winners of souls din ha, mga soul winners diha. Di ba? Lahi ang kalipay pag nay mudawat sa Ginoo. Kay maghugyaw daw kuno ang langit, thousands upon thousands of angels ang malipay. Ang maghugyaw dito sa langit. Bisag isa lang kakalag ang maluwas. Imagine ka, mo nga apil po di ka malipay, yung ko apil. Amen? Ug sa diha, pag-abot ito, that will be the crown of rejoicing. Mo nga, pag-abot ito sa langit daw kuno, pahiran sa Ginoo ang atong mga luha, sa atong mga mata. Iya ka mag-uol, naka mag-guilty, kay mag-rejoice na ang imong kalag, kay makadawat ka aning crown of rejoicing. Amen? Para ni sa mga soul winners. Number 6 is the overcomer's crown. Hold that fast which you have, that no man receive thy crown. Him that overcome it will I make. So, mahatagan na sa Ginoo katong ang mga overcomer's crown. Kini nga overcomer crown is promised. Ang mga overcomer daw is promised a crown if he holds steadfast to that which has been given him by God. Gunitan gud niya kung unsa ang gihatag sa Ginoo sa iya, especially the faith nga naa sa imuha. Sama kay Apostle Paul, he kept the faith. So I believe si Apostle Paul makadawat mo aning overcomer's crown. O kita, pag ikaw, kung mapadayon gyapon ka, you hold steadfast. Kung unsa ang gihatag, especially the salvation na gihatag sa imuha, the helmet of salvation that God has given you, kana ang kaluwasan, kopti na. Because it is possible actually to lose your overcomer's crown. Muna siya, hold steadfastly to the kiniining kung usang gihatag sa Ginoo sa ato. So everything ang gihatag na Lord sa ato, our salvation, the giftings, kita gitagaan giintasan ta sa Ginoo, nga gitawag ta niya og because tanan nga naa sa ato karon, di ka sa Ginoo tanan, amen? Even the very life itself. That's why ningon siya, dapat kana ako gihatag sa imuha, tarungan na og atiman, tarungan na og good. We're all managers of the resources or the gifts nga gihatag ni Lord sa ato. Kay pag it is possible nga ma-lose nimo ang overcomer's crown ug mahatag sa uban, mabalhin sa uban. Tanawa si Jacob. Wala niya ni Esau. The case of Esau. Si Jacob, nadawat niya unta ang madawat ni Esau. The blessing nga gi-declare para sa iya ha. Ira mong gikambyo sa lugaw. Tanawa si Matias. Na-receive niya kung unta ang something nga nabilong kang Judas. Even the place, the position nga tuwa na nga nadawat unta ni Judas. Nagihatag ang opportunity kay Judas. Ihatag ni Jesus. So kisa to, and the end, pag-abot sa Revelation, ang pangalan nito instead nga Judas, ang pangalan nito Matias. Nakuha na to. So dapat hold fast, guniti.
kung unsa ang kaluwasan. So, para sa mga dili gyud mag-backslide. Na lang ni. Bantayan nimo ang kaluwasan nga imuhang gidawat karon because ang mga backsliders dili na sila mga overcomers. Pag mobalik ka sa imong karaan na kinabuhi, di gyud ka makadawat ani, of course. Di gyud ka malangit. Pero ikaw nga nakasabot ka nga kung unsa ang gihatag sa Ginoo sama kay Apostle Paul, no? Being an apostle to the Gentile, iya gyud tong gidawat nga tawag nga apostoles gid siya sa mga hintil. Even to the very end. Bisag unsa nga klase ka persecution, iyang gidawat. Ang kalisod. Ug madawat daw kuno nato ang overcomer's crown. According to Revelation chapter 3 verse 11, hold that fast. Kung unsa ang imong posisyon karon. Amen. Kung naaman o galing ka sa leadership position sa 144, dapat guditan na mo. Ayaw hayain nga maadto na sa uban. Sayang kay nga posisyon. Iya karon prime leader. Every one of us nga naa sa you are prime leaders to a prime leader. Kaya yung posisyon karon being a prime leader, guniti na. Kay pwede guna mabalhin sa uban. Sa kadaghan sa mga about sa church, kabalo ba mo nga ang nagsugod nga 12 nako sa babae, ang original ana ang nabilin isa na lang. The rest, of course, ang uban sa ilaha, naaman sa nagpadayon sa ilang leadership skill sa lower nga level, salamat sa Ginoo na diha ang imong posisyon. Gihatag sa Ginoo. Subuti pasabot kung asa ka ibutang ka nga posisyon, it's dili na nagmatter kung asa ka nga level sa leadership sa church. The thing is, guniti na ang imuhang posisyon karon kay naa kay reward paaboton sa panahon. Ayaw buhi, ayaw og backslide. Amen. Those who have the high honor of giving their life. Okay, para sa Ginoo. Miyong ka, Lord, dili ko pwede nga ang nasa ako akaron mabalhin sa iya ha. Ayaw sugot, Dave. Ang imong posisyon na imulingkod ana pagabot sa panahon. Hold on steadfastly diha sa kung unsa ang gihatag sa Lord sa imuha karon. Amen. Amen. Number 7, the martyr's crown. Ningon siya fear none of those things that which thou shalt suffer. Behold, the devil will cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown. Unsay buti pasabot ana? Kining martyr's crown. Ang martyr's crown are for those who have the high honor of giving their life as a martyr for the sake of the gospel. So ang martyr is the one who is slain. Kanang gipatay, he was killed, slain, tungod kay sila nagwali sa pulong sa Ginoo. Mao ni ang mga martyr. And for the testimony nga ilahang gigunitan. Wala gid nila kay moabot ang panahon. Papiliun ka sa Antichrist. Anong mga panahon, papiliun ka. Daghan na kayo karon, daghan kaayo ang mga nahimong martyr. In China, in Russia, in Germany before, right now, in the Muslim world, daghan kaayo mga Christians. They are beheaded. Kung dili sila daw nila i-recount ang ilang faith kang Ginoong Hesukristo, dili na daw kung dili nila i-recount, unsa may i-deny si Jesus Christ. Kung dili nila i-deny ang ilang faith kang Ginoong Hesus, patyon sila. O kini sila nga mga tao, they have the high honor of giving their life to the Lord ug mahimo silang makareceive aning martyr's crown. Ayaw ka bala ka.
kung isa ka sa mga, kung makaabot man ni, you will be given the opportunity, the high honor, mahimo kang martyr. Ayaw ka bala ka ani kung naaka-apil ka aning mga martyr. Kay ngano? Ingon ang isa ka prophet, ingon siya, katudo ko ng mga martyr, they will be killed by the sword. But ingon ang prophet, ingon to yung prophet, ayaw og kabala ka. Kay dili na nimo mabati ang pain. Kay diretso mo ka, ano mo ka na ana? Kaysa, dili man ka, hait kaya na silang espada, no? Ang ato una-una kay basig, kanang gulgulan lang ba, no? Dili, nga na. And even ingon siya, inch pa lang daw sa pag-abot sa gamay na lang kaayong kunong distansya sa espada o paatura sa imuhang liog, kuhaon na daw sa Ginoo ang imong kalag-ana. So you will never feel the pain. So yung kahadlok, ana nga panahon, di na ka makabati og sakit. Muna paabot sa yung si Bishop, tomorrow maingon siya, kung ugaling mabilin ka, ayaw na lang og dagan. Pagpaputol na lang pag volunteer, paputol na lang sa imong liog. Kaya dagadagan ka, marong gyapon tago pa ka. Pero kung diretso ka ani magpaputol lang kag liog, kung pugson kanila nga tatakan yung kanila, unya dili ka ipa-deny si Jesus Christ, dili mo i-deny. Putan kag liog. Pag abot sa banhawon lagi hapon ka bisag nabilin ka banhawon ka ikaw ang unang banhawon sa second coming ni Jesus Christ o maka-receive ka aning martyr's crown. And so, you will still reign during the millennial reign. So, si Bishop na yung tiwas anang istorya, no? So, martyr's crown. So, 7 ka buok crowns ang imong dawaton. Amen! Kasi gusto ani, pwede nga ma-receive niyo mo ng 7 ka buok, pwede po nga, unom lang ka buok, kaya dili ka ma-martyr's crown. Amen? Pero for sure, nga musaka ka dito, kung trabahoan niyo mo ni imong mga rewards, nadyo kayo ma-receive nga crown. Nakuha na to. Kinsa excited, ane? Hallelujah! And, si Stephen, actually, ang naka-receive aning una sa martyr's crown. Precious daw kuno sa Ginoo in the sight of the Lord is the death of His faithful servants. Now, daghana ade 7 kabuk daw crowns. And ang uban pa gani naapa day kuno yung uban ani nga wala nato na mention. But daghan-daghan na po yung kabuk oy. So sabi subot ani ipatong-patong daw ni. Yes. Pwede gani siya nga maglakaw ka dito sa langit kana kay 7 ka crowns at taas kay imong crown. A power kayo ka ana. Amen. But you know, there was a time nga nangutan ako sa Lord God specifically, Lord, unsa may ingon man gud to sa ako ang teacher sa una sa personal evangelism nga kada kalag daw nga imong madala sa tiilan sa Ginoo, isa doon ako runa. Kula, Lord, kung 12 ka buok kung madala, hasang daghana. 12 na ka buok plus na pay 7, hasang daghana sa kong crown. Bugat pa na, Lord. Marag binata mga pangutana. But gilid ko sa Ginoo in this verse, in Daniel chapter 12 verse 3, ningon siya diya, those who are wise will shine as bright as the sky, and those who led many to righteousness will shine like the stars forever. Sa ingon siya, anak, dili ang kanang imuhang mga tao nga imong madala sa ako ang tiilan, dili sila mahimo ni mga crown. Although naa kay crown, unsa ka ito? Crown of rejoicing pag soul winner ka. Dili na sila mahimong crown nimo ang imuhang mga madala diya sa akong tilan. Kung dili, every souls, mauna sila ang mahimo nga jewel sa imuhang crown. So for example, sa imuhang crown of crown, katong shepherd's crown. So ito siya, the crown of glory. Kung pila kabog imong mga disciples ana, mao nay jewel sa imuhang mahimo malamuti nga jewel sa imuhang crown of
glory. So pila madala nimo sa ilan sa Ginoo nagpadayon gyud na sila na ang imong mahimo nga crown of jewel sa imong crown of rejoicing. So the more nga imong muna nga pag-abot sa Daniel chapter 12 verse 10, ingon siya din ha, those who are wise will shine as bright as the sky, and those who led many to righteousness will shine like the stars forever. Mugilak-gilak ka kay daghan mo kag jewel sa imong crown. They will become precious stones, jewels sa imong crown, sa imong corona. Nakuha nato ni? So kung isa lang kabuk mo survive ana sa imong mga disciples, so isa lang kabuk ang dito sa imong crown of rejoicing. Or kung sa imong shepherd, pastor ka, unya sa imong out sa imong tulo, isa lang pug kabuok niya, cute na pud kaayo. So nakay crown pero di kay nga nakasiga. So win souls as many as you can for the Lord. Amen. For the more ka nga the more nga dagkalag madala sa Ginoo, the more nga musiga ka, mohayag ka. Mo nag-iingon sa Daniel chapter 12 verse 3. Amen. So why should we desire to have a crown? Mag-desire ka dapat nga nakay crown so that naakay something nga ika-offer at the feet of our Lord Jesus Christ. In Revelation chapter 4 verse 9 to 11, ayun siya, whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to Him who sits on the throne, every time nga mo appear ang living creatures, even the 24 elders, they fall down before Him. Muluhod gud sila, muhapa gid sila atubangan sa Ginoo, mo worship sa iya forever and ever. Sa diha mo worship dili lang sila muhapa. They actually lay their crowns before the Lord, before the throne, and say, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being." Nganong maglong dapat tao mag-desire ta nga naatay crown aron sa diha nga mabutan to sa langit, naatay gitawag nga ika-offer ngadto sa Ginoo. Is this because ingon ang Ginoo, dili ka pwede mo appear sa ako ang presensya nga empty-handed. Muna iyang gisugo sa iyang mga katawan sa Israel, sa diha nga ningon siya ang mga katawan, Moses, kung muduol siya sa ako sa templo, ang templo, the presence of God, iyang gibutangan niya og replika diri sa kalibutan, pinaagi sa temple. Mabitaw na ay place nga dito ang mga mag-ampo, place sa mga worshipers, na court, no? Nga diin, dito lang sila pwede kutob ang mga tao. And there's a holy place para din sa mga mag-minister to the Lord every day. But there is a most holy place. Dito ang most holy place dito, naagyoy pinakabalaang presensya sa Ginoo. Asa niya ikupya ang templo nga tuwa sa Israel? Replika na kung unsa ang tuwa sa heaven. Ug ningon si ang Ginoo ngadto sa kang Moses, dili pwede mo appear sa ako ang katawhan sa Israel nga empty-handed. Muna nga daghan kaayo og giset ang Ginoo nga mga offerings. Niya kinahanglan magdala mo sa ako og offering, baka, kanding, karnero. Kung wala ka na magdala kag insenso, kung wala ka niini, kung medyo ka, hala bisag pagdala og pigeon, maunala ka ika-offer sa ako. Kung wala pagdala og sa kapudyot nga harina, pwede ra. Kay dili ka pwede mo atubang sa ako nga empty-handed. Imagine ka mo nagingon sa Ginoo dinhi lang na sa kalibutan sa replika sa iya sa templo. How about much more nga dito ta sa real thing? Muduol na kita sa pinaka-presensya mo atubang ta sa presensya sa Lord. Face to face. We'll be seeing Him as He is. Into His presence. So dapat natin madala mo bitaw nga walay pwede makasaka didto nga walay pwede ika-offer niya. O kung sa may ato ika-offer, ang ato ang reward sa ato ang gitrabaho diha para sa iyahang kabubuton. Nakuha na to? Ang ato ang mga crowns. The 24 elders, sige sila i-offer sa ilang crown ngadto sa Lord. Amen. That's why i-desire na to ni. I have to be in the presence of God.
Kinahanglan ra ba yung naagod ko ika-offer sa iya, ha? That's the reason why we have to make an effort to work, no, for the rewards nga giandam para sa Ginoo sa ato. Or natay ka-offer nga to sa Ginoo. And he said in Revelation chapter 22 verse 12, "Look, I am coming soon, and my reward is with me, and I will give to each person according to what they have done." In the Message translation, power kayo. Ningon siya, "Yes, I am on my way. I'll be there soon. I'm bringing my payroll with me." Nag-struck siya dihang nagdakaano ko nga translation. Niin ko nga, wow, di ana ni. Kaya unsa may naa sa payroll? Listahan na sa mga nagtrabaho, for example, naka sa kumpanya o naka sa gobyerno, no? Ang payroll, listahan na sa mga nagtrabaho, pila ka adlaw, pila ka oras ay ang trabaho, kung per hour ba, per day, naa ka sa listahan. So, ibig sabihin, kung wala ka ng trabaho, kung wala ka na ng kumpanya, wala ka sa payroll. Kini ato, this is what we call kingdom business. Ang atong pinakatag-iyaan nga business is ang atong Ginoo. And he said, padulong na siya. Hapit na siya moabot. Ug daladala niya ang iyahang payroll. And I will pay all people, bayaran ako ang mga tao in full for their life's work. Ang life ani nga buti pasabot, the life when you accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. I am A to Z, the first and the final, the beginning and the conclusion. Nasa atong conclusion of the matter. Amen. Sala palista na sa payroll ni Lord. Amen. Interna sa iyahang kingdom business. Amen. In post message, ningon siya sa Romans chapter 8 verse 18, "I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us." He really look forward. Si Apostle Paul, nga nung trabaho lang gid siya. Bisag grabe nga persecution, ikamatay na niya halos ang pagtuman sa iyahang tawag. Gilook forward niya ni. Ang glorious day nga iyahag yung personal nga makitaan, nga ma-reveal sa iyaha, o ma-reveal pod sa atoa. Dili ka kumparata na ng atong ang nia sa atoa karon nga mga atoang gipang-agian. Dili makumpara kung unsa ang ipadayag sa atoa ni ana o maabot nga panahon. So when ingon siya, i-consider na ko niya kung ma-present suffering, dili siya ikakumpara. Sa himaya unya nga mapadayag kanato. Sumingon si Paul, padayon lang. Go, go, go! Amen! Go forth! Padayon! Romans chapter 11 verse 25. This is gi-reveal gid ni sa Ginoo pod to us, no? Nga mao ni ang pinaka-mandate gyud nga nakit-an nato nga buhaton sa city. This is our mission. Is to fulfill this mandate nga gihatag ni Lord. Ningon siya, I do not want you to be ignorant of this mystery. Na misteryo nga gipadayag sa Ginoo sa amoa, even sa amoa ni Bishop. Sa diyan nakauna kong tawag aning ko, hala grabe no. Naa di ay ni nga bersikulo nga dugay na kong inistudihay no. 5 years in the seminary. Pila ka tuig ginahimong Kristohanon pero diri lang sa end time sa dihang nagpadayon og search no for the more of God's revelation para sa end times. Kabalo mo kini nga verse gihatag ni Lord sa ako ningon siya dire. I don't want you to be ignorant of this mystery. Kay mystery gini siya, brothers and sisters, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come in. Meaning ang Israel karon
Naka-experience sila nga wala sa una sa dito sa Israel karon dili gyud tanan nga mga Hudiyo nga mudawat sa gospel. Pag mayong kag believer ka magbo-share ka sa good news dito, pwede gyud ka nga ilang batuon. Or pwede gyud sila nga mo isnabonsog ka na di sila maminaw sa imuha. Ngano man, naay hardening in part sa ilaha. Sa diha nga nagsugod si Apostle Paul og mission to the Gentiles kasi siya man ang apostles to the Gentiles. Dunay hardening in part na ngadto sa mga Israelites hangtod nga naay full number of Gentiles nga mo sulod sa gingharian sa Ginoo. Buti pa sabot kung naay goal setting, naay numbers of martyrs, naapoy full number of Gentiles ug wata kay balo pila ni nga number, unsa ni nga number? Nga maluwas. Makakam-in, makasulod sa gingharian sa Ginoo. Wata kabalog pila ni. Wa po reveal sa Ginoo, ang amahan lang ang nakahibalo. Patingon siya sa diha nga makompleto niya. That's why wali lang kay wata kahibalo asa ang last man standing. Nakuha na to ni? Wata kahibalo basta ang imong papa mo oy last man standing. And then siya na di ang makakompleto sa number sa Gentiles. Muna nga paspasan na to ni. Kay dili mo balik, dili maluwas bisan pag-usahan to pag mag-pray lang ta for the peace of Jerusalem. Pero when it comes to salvation, mag-pray ta nga salvation will flow to them. Pero dili pag yun kaayong ana kapaspas ang pagluwas no o pag-share sa gospel sa ilang mudawat sila kay nay hardening in part sa gahi pa ilang mga kasing-kasing sa gospel. Gahi pa gid na. Until pag ang full number of Gentiles has come in, then kung makita niyo sa 26, verse 26, then all Israel will be saved. Actually, una ana maluwas ang 144. Nga ugma isgutan na siya, nga silyuhan na sila. Doon ay 144 nga gi-ordain, nga mahimo nga first fruits ni ana, nga pagwali sa, dili na kitang mawali na sa ila. It will be the two witnesses nga mo, wali para sa ilaha. Kay pag makompleto ganya ang full number of Gentiles, rapture will occur, the grace period for the Gentiles will be closed. And now, the grace period na mo start na para sa Israel. Ug dili na kitang mawali ni ana. The two witnesses will be the one nga mao ang magwali. Ug ang 144 mo na sila ang first fruit sa ilaha nga mahimo nga motuo na sa ilaha. Gisilyohan na para mahimo sa atong choir sa atong verse of the Lamb. Of course, sunod pa na ugma. But, ang gisaad diha, all Israel will be saved. Kung kinsa ang mabilin ana nga time sa Israel, silang tanan luwason sa Ginoo. But of course, dili sa tanan makasaka na sa langit. Ang 144 lang ang tagaan ng privilege. Nakuha na to. Kasi karon pang daan na ay number of Gentiles. Go na padayon ng kinalang paspasanta ni aron mapadali na ang pagkumpleto sa number sa Gentiles. And then, we will be raptured. So, kay pag full number na, nagkaroon na, nanay, tik-tak, kung pila ka buok na. Kay wata ka bulok kung pila ang goal setting ni Lord. Munang ayaw mo kaluan ng goal setting. Si God, ang atong amahan, na ang gani goal setting, kita pa baka. So ayaw mo kadlok ugma anay even karon nga mga coming nga months. This year si Bishop naguna-una nga naay dapat 10,000 nga madugang sa sitihim. Ako na to kay goal setting ni. Na goal setting si Lord dapat kita pud mag goal setting. Amen. Amen. Sabihin ko sa imuha karon, ang pangutana karon, sala ba ang dili mag-win soul o mag-make disciples? Aton nga isgutan kay para maklaro na to ni. Kay lawless baya to. Yun siya, depart from me, you practice lawlessness. Kay nga naman, kay daghay mga Kristohanon nga nakalimot ani. Nga, yun sa James chapter 4 verse 17, if anyone then know the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. It is sin for them. Subuti pa sabot ani, kay naay duha ka klase sa sala. Duha klase sala lang. Dili mortal o venial. Ha? Two kinds of sin. Is the sin of omission
and the sin of commissions. Ang sin of omission, ibig sabihin, nakasala ka kay naay maayong buhaton ni mo dapat. Kay balo ka maayo ni mo buhaton, pero di mo ginabuhat. Ang muna ingon sa James, sin of omission na. Maayo unta buhaton, pero di mo buhaton, kasala ka. Gisugo sa Ginoo ta, go and make disciples. Maayo nang buhaton, di ba? Buhatan ni. Go and make disciples. Di ka mo buhat og dili ni mo buhaton ni nga sugo sa Ginoo kay maayo man ni. Nga sugo ni Lord. You are committing sin of omission. Kay naisugo nga maayo ni mo buhaton, di mo tumanon. Kining sin of commission, mao ni ang mga dili ni mo dapat buhaton pero imo gihapon gibuhat. For example, pag-commit og sala. Ningon si Lord, ayaw pagpatay, ayaw pagpamakak, ayaw. Ug imo lang gihapon buhaton, that is sin of commission. Stricto si Lord when it comes to sa standard nga iya kung stricto si Bishop. Mano stricto siguro si Bishop kaliwat siya kay Lord. Amen? Stricto si Lord. Pero ka bala ka. Ang saad sa Ginoo, even in Matthew chapter 19 verse 28 to 30, no? Ingon si Lord din ha, 19 ha. Gingnan niya ang iyang mga katawhan. Iyang mga disciples nga kung walay disciple no nga worthy of me kung dili niya biyaan tanan even ang iyang kinabuhi iyang kalimtan dili ka mahimong worthy sa ako. And then ang iyang mga disciples, Lord, amo gikalimtan tanan. Gibiyaan na mo tanan. Ang panginabuhi, gibiyaan na mo ibisan among pamilya. And Jesus replied, yes, you have followed me. And in the recreation, pag mag-reset ang kalibutan, ingin siya, when the Son of Man will rule gloriously, you who have followed me will also rule. Maisigutan nato na yung asa ka mo rule. And isigutan pa na ni Bishop. You will rule. Actually, asa ka mag-rule? Dito na sa ending, ani nga tanan. Siya pag mag-rule na ang sa Ginoong Hesus, mo rule po ta. Starting with the 12 tribes of Israel, kay mo man to ilahang, mo man to mga tribo sa Israel, but not only them, dili lang negro ang mga apostles ang role dito sa 12 tribes, but anyone who sacrifices home, family, fields, whatever, because of me, will get it back 100 times over, not to mention the considerable bonus of eternal life. Bonus lang dining eternal life na to. Kini atong kaluwasan, nga makaluon ta eternal life, bonus lang dining. This is a great reversal. Many of the first ending up last and the last the first. Na great reversal mahitabo sa panahon. Kay karon kung naay mga nag-una na, pero naay mga maulahi. Ang mga ulahi, mahimong mauna. Kay kini manggong mga maulahi hinuon sa pagpamuhat sa gingarian sa Ginoo. Mao mo gunay mga init kaayo. Sa ayaw itugot nga ikaw nga nauna na. Many man pero dili man all ha. Many of the first daw katong nakauna. Ang ending nila mahimong nuno silang nasa iwit. But the last mahimong first. Pero ang nakanindot niini kay di lang nimo ni karon actually ang umulabot nga panahon nga imong i-look forward. Nindot man jud kaayo ni, glorious man jud kaayo ni. Pero niingon ang Ginoo sa atoa, dili lang to kuno ibalik na sa Ginoo because you will get it back 100 times over. Karon ni nato nga life nato may enjoy 100 times over. Dili pa mention nimong eternal life magumabot. Nakuha nato ni. So, dili gyud ka magmahay pag ang Ginoo mo imuhang tumanon ang pagsunod sa iyang kabubuton, ang pag-serve sa iya, ang pagpangalagad sa iya. Mahimo kang sulugoon sa Ginoo, ayaw og kabalaka. Payroll nimo, God
the Lord Jesus Christ, He said, I will pay you in full. Ikaw nga nag-sacrifice karon even sa imuhang panimalay, biyaan daw nimo imuhang panimalay. Ingon sa Lord, saya, sige, take care akong business, kaya I will take care of your business, of your home, of your family, even your field. Insya, ayaw kabla ka. You'll get it back 100 times over. Imagine ka na, pag nada kay ihatag sa Ginoo, 100 times yun na ibalik sa imuha. Hatag nimo imuhang time para sa Ginoo, 100 times ibalik na sa imo. I-give up nimo imuhang home, family, probably, for the sake of the kingdom, for the sake of serving Him. Insya, alam, ayaw kabala ka. Tagaan takag the best nga pamilya. Ug daghan sa inyo ang naka-experience ni ana. At first, no, medyo gi-persecute sa pamilya, pero nagkaroon man pug ka og power kay nga pamilya diha sa City Him family, di ba? Di lang kay isa papa nimo, mama ang nahitabo diha, na nakay papa, napa kay mga igsuon, 12 guna, 11 ka buk imo igsuon. Yun, nidagang pag imo ni mga 144 na imo igsuon, 100 times over gyud kayo ang gihatag ni Lord sa imo. Amen? Amen. O sibisip imong paistoryahon, give up na iyang sakinan, gibligya para sa for the sake of the gospel. Giblikan sa Ginoo, daghang kay sakinan. Ako na to. Amen. Kay ana si Lord, wa gyud alkanse sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Magampo ta. Even right now, before ta mo pray, muna nga pangadaman nga to ding mahimo tang marapture. Nga naman, kay mao ni ato dapat pinaka goal karon. Pinaka goal nato ning mahimo tang matubang ta to the rapture of the church, that this time, I tell you, kini nga panahon, mao ni ang ato ang pinaka gilook forward na kay mao na lang wala pa mahitabo. Ay kung mabilin kay igsoon sa rapture of the church, tan-awa ra gud ang nahitabo ani nga video. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. Christ is coming back for His church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or He might come next week, or He could even come. Amen. Kini nga video nagpakita sa ato ang anytime rapture will occur. Wala ta kahibalo sa oras, wala ta kahibalo basin sa adlaw, wala ta kahibalo sa pitsa, wala ta di ang end times prophecy. Kami ni Bishop dili mi magtudlo nga naay nanay mag-set na mi og date. No. Because rapture could happen anytime. And the Lord is telling us right now nga dapat lang yun ta ma-prepare. Kay kung moabot ang panahon nga mabilin ka, ulahin na ang tanan. Sayang kaayo ang giandam sa Ginoo nga reward for all of us. That's why aduna tawag nga ato ang i-fulfill. And our calling and our destiny is to receive that crown. And that calling is to win souls and to make disciples. Kaya kasing-kasing karon nimo dapat magunahuna ka, dapat maluwas ang ako ang pamilya. Dapat maluwas ang ako ang muna itong pinakatawag karon, ako ang mahal sa mga mahal sa kinabuhi, ako silingan.
Bisan ang imuhang friend ni diha, friend nimo nga enemy po nimo. Dapat magkaroon ka kasing-kasing nga kana siya makadawat pod sa pulong sa Ginoo, makadawat sa kaluwasan. Pag-pray karon sa Ginoo, Lord, tagai ko og kasing-kasing. Tagai ko, Lord God, og desire, Lord God. Compassion sa mga kalag, compassion ngadto sa mga tao nga wala pa nakadawat sa imong kaluwasan. Kina sila mga igsuon, wala pa sa ilang kasing-kasing ang desire nga makabalo, makaila sa Ginoo. That's why kinahanglan sila sultihan. Kinahanglan sila nga imong dalon diha sa tilan sa Ginoo. Kinahanglan imo silang karon pa lang daan mag-pray na ka, Lord, kinsa ang imong ihatag nga mga kalag para ako ang Ginoo nga madala diha sa imong tilan. Kiningon siya, pray to the Lord of the harvest. Patingon siya, dili lang kay pray nimo kung kinsa kailid. Pray nga mahimo ka nga gamiton sa Ginoo karon. Pag-ampo nga ikaw, Lord, miyong ka ihatag nimo ang imong kaugalingon sa Ginoo karon. Lord, niya naman jud ko sa imo man jud kong giluwas. Gamita po to Ginoo nga mahimo kong gamiton nimong galamiton. Instrumento nga ang mga tao nga naa pa wala pa nakaila kanimo makaila sa imong Ginoo. Himo na nga pag-ampo karon, Lord, gamita ko nga instrumento. Tagaay ko rin og kompasyon, tagaay ko kaluoy Ginoo sa magtanaw ko sa mga kalag nga wala pa nga na kanimo. Oh God, thank you Lord. Thank you Jesus. Oh, hallelujah. Oh Lord God. The Lord is saying to you right now, ayaw ka bala ka. Nag-andam ko og reward para kanimo. Gitawag ta ka dili para mo suffer sa kalisod o sa ako ang kapungot. Gitawag ta ka aron mo dawat niini nga mga ganti. That's why you need to pray right now. Lord, himo ako nga instrumento. Gamit ako Ginoo para sa imong kahimayaan. Gamit ako Ginoo para Ginoo sa imong kausa. Kausa ni atong apilan igsuon. Oh God. And I pray for your people, Lord God, nga nagapaminaw niini Ginoo karon. Nagatuon Ginoo, more pa nga revelation na imong ihatag Ginoo kanila. So we look forward, oh God, na sila gamiton dinimo og pag-ayo diha sa imong pagpalapad sa imong gingarian. Ug daghan pa nga mga kalag, daghan pa Ginoo ang mga katawan nga tuwa pa sa gawa sa lost souls nga madala diha sa imong tilan ug maluwas pud sila o makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Ug thank you Jesus. Use your people mightily. Thank you Lord. We give you back all the glory and honor and praises and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Thank you, Lord.